Mama, saan ka po pupunta? Yun ang tanong ni Aya sa kanyang ina na si Jonah. Matamang tiningnan ni Aya ang nanay niya. Kauuwi lang nito pagkatapos ng ilang buwang pagtatrabaho sa Maynila. Wala pang 2 oras sa probinsya nila, gusto na agad bumalik sa trabaho sa Maynila. Kaya ang ama-amahan niyang si Danilo, nakikita na naman ni Aya na nagagalit. Aalis ka na naman? Ano ba talagang tinatrabaho mo dyan sa Maynila? Tanong ni Danilo sa kanyang ina. Mabuti sana kung palagi ka nagpapadala ng pera kapag kailangan namin ng anak mo. Kaso hindi naman Magpapadala ka lang tuwing katapusan ng buwan. Kulang pa. Naiinis na lumingon si Jonah kay Danilo. Siyempre, kulang sa'yo kasi may bisyo ka. Pero kung wala ka namang bisyo, sigurado namang kasya sa inyo ni Aya ang pinapadala ko buwan-buwan. Danilo, 2 lang kayo at bata pa naman yung si Aya. Pasalamat ka nga na nagtatrabaho ako at hinahayaan kitang maging tamad dyan. Saka pinagdududahan mo ba ako sa mga bagay na pinagagagawa ko sa Maynila? Walang hiya naman, Danilo. Nagpapakapagod akong maging kasambahay doon, tapos pag-iisipan mo pa ako ng masama. Problema sa'yo, batugan ka na nga. Wala ka pang tiwala sa akin. Saka wag mo akong maganyan-ganyan. Hindi tayo kasal, kaya wag mo akong masigawan ng ganyan. Kapag ako napuno sa'yo, baka hindi ako magdalawang isip na hiwalayan ka. Nanlaki naman agad ang mga mata ni Danilo. Abat ang lakas naman ng loob mo. Talaga? Kaya mo? Ilang taon kang nakikitira sa akin dito. Kahit may anak kang ganyan, tinanggap kita. Yung pagtatrabaho mo, dapat mo lang gawin dahil bayad mo yun sa mga binibigay ko sa inyo ng anak mo. Nagkaroon ka lang, kala mo kung sino ka na kung umasta dyan, Jonah. Ano bang tingin mo sa akin? Nagyayabang? Hindi makapaniwalang tanong ni Jonah. Hindi mo ba alam ang ginagawa ko? Nagtatrabaho ako ron. Nagpapakapagod para lang may maipadala sa inyo. Pagkatapos, yan pang sasabihin mo? Inis na inis at tumayo si Danilo. Hey, ewan. Makaalis na nga. Pinagmasdan na lang ni Aya na umalis ang kanyang tatay-tatayan. Sa edad naman kasing 8 taong gulang, sanay na siya sa ganoong senaryo ng kanyang ina na si Jonah at stepfather na si Danilo. Hindi rin naman naaapektuhan si Aya. Wala kasi talagang amor sa kanya si Danilo. Kapag iniiwan siya ng kanyang ina sa probinsya kasama ang tatay-tatayan, napapabayaan lang siya. Katulad na lang sa taon na yon, hindi siya nakapag-enroll at hindi rin siya nakapasok sa school. Dahil hindi siya nai-enroll ng kanyang tatay-tatayan at naibili ng mga gamit sa school. Nang sinabi naman yun ng kapitbahay nila na si Neneng, para namang mukhang walang pakialam si Jonah sa kanya. Gayunpaman, kahit mukhang pinababayaan lang siya ng kanyang ina, wala rin naman din siyang ibang maaasahan kundi ito lamang. Kaya kahit sobrang daming pagkukulang sa kanya ni Jonah, pinipilit maging okay ni Aya. Kahit katiting na atensyon at pagmamahal mula sa kanyang ina, labis na ang kagalakang nararamdaman ni Aya sa kanyang puso. Mama, sama na lang po ako sa'yo. Ayoko po kay Tatay Danilo. Munting pakiusap ni Aya sa kanyang ina. Kumunot naman ang noo ni Jonah. Anong sasama? Hindi pwede. Bawal ang bata ron. Trabaho ang pupuntahan ko. Dito ka na lang. Huwag ka na lang mangungulit sa tatay mo. Basta, aalis na ako. Bahagya pang humabol si Aya nang umalis na sa bahay nila si Jonah. Walang ibang nagawa si Aya kundi tanawin na lang ito na naglalakad sa kahabaan ng bukirin. Talagang iniwan na naman siya ng kanyang ina, ni hindi man lang nagawang lumingon sa anak na naghihintay dito. Aya, anong ginagawa mo dyan? Hindi ka ba papasok? Tanong ng kapitbahay nila na si Aling Ami. Marahan namang umiling si Aya. Hindi pa ako na-enroll ni Tatay Danilo. Nanlaki naman ang mga mata ng ginang. Ano? Talaga naman no. Public school at libre na nga, hindi ka pa mapapasok. Iaabot lang naman ang card mo, hindi pa magawa. Pati ang nanay mo, pinabayaan ka na. Teka, pwede naman ang late enrollee Nasaan bang card mo? Halika, i-enroll kita. Umiling naman agad si Aya. Wala naman po akong gamit, wala po akong sapatos at wala rin po akong uniform. Nasira po lahat. Napabuntong hininga si Aling Ami. Hay nako, bakit ba ganyan ang mga magulang mo? Iisa ka namang anak, hindi ka pa maalagaan. Kawawa ka naman. Kung mayaman lang ako at hindi marami ang anak, napag-aral na talaga kita. At kung babae lang tong anak ko, ibibigay ko na lang ang uniform sa'yo. Kaso, puro lalaki naman ang mga yon. Tipid nang umiti si Aya. Okay lang po, Aling Ami.
Sabi naman po ni Mama, sa isang taon mag-aaral na po ako ulit. Bahagyang hinaplos ni Aling Ami ang kanyang buhok. Oo, dapat ka naman talagang pag-aralin ng nanay mo. Aba naman, karapatan mo yun bilang bata. Dapat ibalik ka na talaga sa school kasi masyado kang nahuhuli. Hindi maganda na wala kang pinag-aralan. Kahit mahirap, sikapin mong makatapos para naman makaahon ka sa kahirapan. At iwan ka man palagi ng mama mo at ng tatay Danilo mo. Kaya mo na kahit wala sila. Hindi niya masyadong naiintindihan ang mga sinabi ni Aling Ami. Subalit alam ni Aya na mabuti ang hangarin ng ginang sa kanya. Mabait naman kasi talaga ang kanilang kapitbahay. Mas madalas pa nga itong nagtatanong sa kalagayan niya kaysa sa kanyang tatay Danilo na walang ibang ginawa kundi ang upuan ang mga bisyo nito. Hanggang isang araw, mas lalong naging mahirap ang lahat para kay Aya. Hindi na muling bumalik o nagparamdam pa ang nanay niyang si Jonah. Kahit text o tawag, wala na silang natanggap ni tatay Danilo. Ibig sabihin, wala na ring sahod na ipinapadala si Jonah sa kanila. Kaya ang tatay-tatayan niyang si Danilo, frustrated at palagi siyang pinagbubuntunan ng galit. Ano ba yan? Bakit walang lutong pagkain dito? Lintik na bahay pa ba to? Galit na tanong ni Danilo. Napakamot naman si Aya sa kanyang ulo. Tay, wala naman po ikaw iniwang pagkain sa bahay. Wala pong bigas. Masama siyang tiningnan ng kanyang stepfather. Sana, gumawa ka ng paraan. Walang hiya talaga yung nanay mo. Parang wala nang balak bumalik ka. Iniwan ka pa sa akin, bubwit ka. Ano akala niya sa akin? Aalagaan ka? Natahimik na lang si Aya. Hindi niya alam kung anong isasagot niya. Sa murang isipan, hindi pa rin talaga maintindihan ni Aya kung anong mga nangyayari. May tinitirhan siya, pero tila isang bata pa rin siya na iniligaw sa mundong hindi siya sanay. Tila nasa isang mundo si Aya na walang gustong magmahal at kumalinga sa kanya. Lumipas ang mga araw, palagi na lang ganoon ang senaryo sa bahay nila. Palagi siyang pinagsasalitaan ni Tatay Danilo ng kung ano-ano. Subalit mas mabuti naman yon kaysa saktan siya nito sa pisikal na paraan. Hanggang isang umaga, pati si Danilo, hindi na rin umuwi sa bahay. Gutom na siya, wala siyang makain kahit ano. May natirang bahaw pero panis na iyon. May mga nakita siyang malunggay kaya nanguha siya at pinakuluan iyon. Nilagyan niya lang ng kaunting asin para may lasa. Kahit paano, nainitan ang kanyang tiyan. Mga 3 araw siyang ganoon na malunggay lang ang kinakain. Aya! Aya, nandyan ka ba? May dala akong pasalubong para sa'yo. Maraming pagkain galing daet. Sabi ni Aling Ami habang kumakatok. Mabilis naman siyang tumayo mula sa higaan. 1 linggo niya ring hinintay si Aling Ami na makabalik. Galing ang ginang sa probinsya ng asawa nito kasama ang buong pamilya. Hinintay niya si Aling Ami dahil sa ginang lang naman siya nakakahingi ng pagkain. Wow! Ang dami! Akin po ba lahat to, Aling Ami? Tanong ni Aya sa ginang. Tumango naman si Aling Ami at tiningnan ang buong bahay. Oo, sa'yo yan lahat. Pero, bakit ba ganito ang ayos ng bahay? Wala kayong kuryente? Saka nasaan ang tatay mo? Abala na sa pagkain si Aya. Hindi agad makasagot dahil gutom na talaga siya. Ilang araw na po kitang hinihintay, Aling Ami. Wala po akong ibang mahingian ng pagkain. Ilang araw na rin pong hindi umuwi si Tatay Danilo. May pumunta po rito sa bahay at sabihin ka raw po kay tatay na kapag bumalik na pinutulan po kami ng kuryente. Bigla siyang naubo dahil sa pagkakasamid. Mabilis namang lumapit si Aling Ami sa kanya. Hinagod nito ang kanyang likod at binigyan siya ng tubig. Dahan-dahan lang. Sa'yo naman yan lahat, hindi ka mauubusan. Nag-aalalang sabi ni Aling Ami. Pinunasan ni Aya ang bibig bago muling sumubo ng pagkain. Pasensya na po, ngayon lang po kasi ulit ako nakakain. Wala na pong panggatong kaya hindi na po ako makapagluto. Puro malunggay na lang po ang kinakain ko. Bumaha ang awa sa mukha ni Aling Ami. Diyos ko, napakabata mo pa. Bakit ka ba iniwan ng mga magulang mo rito? Siya't kakausapin ko ang asawa ko. Sasabihin kong kukup-kupin ka na lang namin. Total wala naman kaming anak na babae. Kung balikan ka ng mama mo rito, saka ka na lang ulit bumalik sa inyo. Bumagal ang pagngunya ni Aya. Pero wala po akong pambayad. Wala po akong pambayad sa mga ipapakain niyo po sa akin. Umawang naman ang bibig ni Aling Ami.
Ano ka ba naman? Bakit mo ba iniisip yon? Kay bata-bata mo pa. Okay lang yan. Isa ka lang naman. Mahirap ang buhay, pero sa amin ka na lang. Baka kung saan-saan ka pa mapapunta ngayong pinabayaan ka na talaga. Tumulo ang mga luha ni Aya, kaya mabilis niyang pinunasan yon. Salamat po ha. Simula ng araw na yon, doon na nga siya nanirahan sa bahay ni Aling Ami. Kasama niya ito, ang asawa at 3 anak na lalaki ng ginang. Mababait naman ang mga ito at mukhang tinuring talaga siyang pamilya. Pinabalik din siya sa school kaya nakapag-aral ulit. Kaya para makabawi, talagang tumutulong siya sa pagtatrabaho. Nagsa-sideline siya sa lupain ng mga tsuwa, nagpapaligo ng baka at kumukuha ng mga suha para may maiabot naman siya sa pamilya na sa kanya ay kumupkop. Kapag gawaing bahay, hanggat kaya ni Aya, siya na rin talagang gumagawa noon. Takot kasi si Aya, baka magising na lang ang mga ito isang araw na mali ang kupkupin siya. Kaya hanggat kaya ng katawan niyang kumita ng pera at kumilo sa bahay, ginagawa niya talaga. May sakit din kasi ang 2 anak ni Aling Ami. May epilepsy ang pangalawa, habang may hika naman ang bunso. Ang panganay lang talagang maayos at ahead din sa kanya ng 4 na taon. Kailan ka ba titigil sa pagtatrabaho mo dyan sa bakahan? Ang itim-itim mo na, ngipin at mata mo na lang yata ang maputi. Dati naman morena ka lang, hindi pa ganyan ang balat mo. Maganda ka nga, ulit baka naman. Sabi ng kanyang kaibigan sa school. Abala naman siya sa pangangain ng mani na kanyang baon. Titigil ako sa pagsa-sideline sa bakahan kapag mayaman na kami at naiahon ko na sa hirap ang pamilyang kumupkup sa akin. Isang mabilis na sulyap sa kanyang cellphone at muling pumasok sa isip niya ang maghapong pagtatrabaho para bukas. May kailangang gamot ang anak ni Aling Ami kaya a-absent muna siya bukas. Isa lang yon sa kanyang mga iniisip. Hindi naman siya nagrereklamo sa trabaho. Masaya naman siya kahit nahihirapan. Yun nga lang, hindi talaga madali ang magbalanse ng pagpasok sa school at pagpunta sa trabaho niya sa bakahan. Aya, bakit ka nagtatrabaho ng sobrang hirap? Tanong ni Lisa at may pag-aalala sa tono ng boses. I mean, nasa high school ka pa lang. Baka nakakalimutan mo na 14 ka pa lang. Hindi mo naman kailangan magtrabaho. Wala tayong masyadong gastusin dito sa school. Bakit hindi ka magpahinga? Hindi ba napapagod ang katawan mo? Ako na kagagaling lang sa school, tulog agad. Pagkatapos ikaw, nakukuha mo pang magtrabaho sa bakahan ng mga tsuwa. Sandaling nag-isip si Aya habang kumakain ng mani. Medyo tinamaan siya sa tanong, pero alam niyang nag-aalala lang si Lisa. Malalim siyang huminga bago sumagot. Silang pamilya ko, Lisa. Mahinang sagot ni Aya. Kahit hindi nila ako totoong kadugo, silang pamilya ko. Si Aling Ami, si Mang Ramon at ang anak niya. Sila lang ang meron ako. Hindi ako pinalit na magkaroon ng tunay na pamilya na magmamalasakit sa akin. Nang iwan ako ng mga magulang ko nang walang anuman, nang hindi nila ako pinansin kung mabubuhay ako o magugutom. Si Aling Ami ang nagbigay sa akin ng pagkakataon. Binigyan niya ako ng tahanan, pagmamahal at pamilya. Kahit simple at naghihirap kong minsan, kontento pa rin ako ron. Medyo lumaki ang mga mata ni Lisa. Ang hirap niyan. Hindi kasi kita ma-feel, hindi naman kasi ako pinabayaan ng mga magulang ko. Pero Aya, hindi ka ba pinilit ng mga taong yon na magtrabaho para sa kanila? I mean, bata ka pa lang. Hindi ka dapat nagpapakahirap ng ganito sa pagtatrabaho. Hindi ka dapat mag-aalala palagi para sa kanila. Ipinilig ni Aya ang ulo at bahagyang ngumiti habang tinatanaw si Lisa. Okay lang naman. Saka natural lang na mag-aalala ako sa kanila dahil kasama ko naman sila sa bahay. Hindi, Lisa. Hindi nila ako pinipilit. Ginagawa ko to dahil gusto ko. Wala namang pumipilit sa aking magtrabaho. Akin ang desisyon. Binigyan nila ako ng sobrang daming pagmamahal at atensyon kahit hindi naman nila kailangang gawin para sa akin. Lahat ng meron ako ngayon dahil yun sa kanila. Nagpatuloy pa si Aya sa pagpapaliwanag at inaalala ang mga mabubuting bagay na nagawa ng pamilya ni Aling Ami para sa kanya. Para ko na ring paraan ng pagpapakita ng pasasalamat. Pagtanaw ba ng utang na loob? Kung hindi nila ako kinupkop, sa tingin mo, magiging ganito ako kalaki? Baka una pa lang, patay na ako dahil sa gutom. Gusto kong matulungan sila dahil sobrang dami ng ginawa nila para sa akin. Kahit na hindi naman sila mayaman at hikahos din sa buhay. Pinagmamasdan siya ni Lisa habang magkasalubong ang mga kilay. Pero bakit, Aya?
Bata ka pa. Dapat nag-enjoy ka sa buhay mo. Hindi ikaw ang nag-aalaga sa kanila. Hindi ka naman pala inuoblige eh. Dapat nagtatabi ka rin para sa sarili mo. Huwag mong ibigay lahat. Minsan, sama ka sa amin sa gala sa bayan. I-enjoy mo naman ang kabataan mo. Nanlambot ang mga mata ni Aya. Punong-puno ang puso niya para sa mga taong naging mundo niya na. Sandali siyang natahimik bago nagsalita. Sinubukang ipaliwanag kay Lisa ang mga bagay na hindi nito maintindihan sa kanya. Alam ko, bata pa ako, Lisa. Pero ang pangarap ko lang naman kasi noon, palaging manatili si mama sa tabi ko. Kaso hindi niya naibigay yon, pero naibigay naman ang mga kumupkup sa akin. Hindi ako minahal, wala akong pamilya. Tinuturing ako ng mga magulang ko na parang wala akong halaga. Nagugutom ako minsan at hindi nila ako pinapansin. Lumingon si Aya sa kanyang kaibigan. Pero si Aling Ami, hindi niya ako kailangang tanggapin pero tinanggap niya ako. Binuhusan niya ako ng pagmamahal at binigyan ng isang tahanan. Ang mga anak niya, tinuring din akong tila tunay akong kapatid. Binigyan nila ako ng pamilya. Gusto kong magawa ang lahat para ipakita sa kanila na nagpapasalamat ako, na nagpapahalaga ako, na lahat ng ginawa nila para sa akin may balik sa kanila at ako na mismo ang magiging mabuting karma nila sa buhay. Tumingin si Lisa pababa, parang nag-iisip sa mga sinabi niya. Alam niyang maiintindihan yon ng kanyang kaibigan. Alam nito kung papaano siya magpahalaga ng mga taong nagpapahalaga rin sa kanya. Gets ko na, sagot ni Lisa at muling tumingin sa kanya. Pero Aya, dapat din alagaan mo ang sarili mo ah. Hindi mo kaya gawin ang lahat para sa kanila kung hindi ka rin nag-aalaga ng sarili mo. Isa lang ang katawan mo sa kayang buhay mo, kaya ingatan mo na. Tumango si Aya at bahagyang siniko ang kaibigan. Salamat sa mga paalala, kaya gusto kitang kaibigan eh, kasi palagi kang may concern sa akin. Ngumiti si Lisa at nasundan ng mahinang tawa. Ang bait mo kaya, Aya? Ngumiti si Lisa at nasundan ng mahinang tawa. Ang bait mo kaya, Aya? Kaya hindi ko maintindihan kung bakit ka iniwan ng mga magulang mo. Hindi ko kayang isipin kung gaano kahirap sa'yo na pabayaan ng gano'n na lang ng mama mo. Pero alam kong tama ang ginagawa mo. Proud na proud kaya ako sa'yo kahit ganyan pa lang ang nagagawa mo. Sabi nga ng nanay at tatay ko, sa sobrang sipag mo, imposibleng hindi ka raw magtagumpay sa buhay. Humalakhak naman si Aya at muntik pang tumalsik ang kinakaing mani. Hala ka, wala na. Itatakwil ka na ng mga magulang mo. Mas gusto daw nila akong anak kaysa sa'yo. Ngumuso naman si Lisa. Okay lang, nasa kanto ka palang malapit sa bahay namin. Itataboy na kita pabalik sa pinanggalingan mo. Nagniningning ang ngiti ni Aya at sandaling niyang naramdaman na kahit papaano, swerte pa rin naman siya sa mga taong nakapaligid sa kanya. Salamat, Lisa. Salamat at naniniwala ka sa akin pati ang mga magulang mo. Ginagawa ko lang ang kailangan kong gawin. Ginagawa ko to para sa kanila. Para sa pamilya ko ngayon. Pumasok si Aya sa maliit at simpleng bahay na ngayon ay tinatawag niya ng kanya. Naabutan niyang abala sa kusina si Aling Ami. Saglit na pinanood ni Aya ang ginang at ang puso niya ay punong-puno ng pasasalamat. Sa kabila ng pagiging payak ng kanilang mga pamumuhay, masaya at hindi pa rin nawawala ng pagkain sa hapag kahit papaano. Humugot siya ng malalim na hininga. Pumasok sa kusina at maingat na inilagay ang plastik na may lamang pera sa mesa sa harap ni Aling Ami. Napaangat ng tingin si Aling Ami. Nagulat at naguguluhang tiningnan ang kanyang inilapag. Ano to, Aya? Tanong ni Aling Ami at pinunasan muna ang mga kamay. Gumuhit naman agad ang ngiti sa mga labi ni Aya. Ito po ang mga kinita ko sa bakahan, Aling Ami. Gusto ko pong gamitin niyo to para sa gastusin po sa bahay. Bumaha ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Aling Ami. Pero sobrang hirap ng pinagpaguran mo para dito, Aya. Hindi namin inasahan na ibibigay mo ang mga sinasahod mo. Bata ka pa. Sa'yo dapat ang perang to at hindi para sa amin, Aya. Umiling si Aya at mas lalong ipinilit ang mga kinita niyang pera. Hindi, okay lang po. Hindi ko naman po kailangan. Gusto ko pong gamitin niyo to at kung may matitira po, pwedeng ilaan sa mga gamot ni Mark. Alam ko po na masyado po tayong kapos pero gusto ko po sanang makatulong. Gusto ko talagang tumulong kaya sana'y tanggapin niyo na po. May halong guilt at pag-aalinlangan pa rin ang mukha ni Aling Ami habang matamang nakatingin sa kanya. Ayokong maramdaman mong kailangan mong gawin to.
Hindi ka dapat magtrabaho ng ganyan para sa amin. Hindi ka namin kinupkup, Aya, para gawing tagapag-alaga namin o pagtrabahuhin ka para makapag-ambag ka ng pera dito sa bahay. Ang ngiti ni Aya ay naging mas malumanay habang tinitingnan si Aling Ami. Alam ko po na wala naman po talaga kayong intensyon na ganoon. Pero ginagawa ko to kasi mahal ko kayo. Kasi nagpapasalamat ako sa lahat ng ginagawa niyo po para sa akin. Namuo ang mga luha sa mga mata ni Aling Ami. Aya, bakit ba sobrang bait mo? Hindi ko lubos maisip na kinaya kang iwan ni na Jonah at Danilo. Hindi nila alam na para kang ginto na pinakawalan nila. Ang gusto ko lang ay bigyan ka ng isang ligtas na lugar para hindi ka mag-isa dyan sa bahay niyong nasira na ng bagyo. Ayoko na sanang maranasan mo pang paghihirap na naranasan mo dati. Kasi nga, naawa kami sa'yo. Bahagya niyang pinunasan ang mga tumakas na luha sa mukha ni Aling Ami. Alam ko po, Aling Ami. Alam ko. Binigyan niyo po ako ng pamilya nang wala akong pamilya. Binigyan niyo po ako ng tahanan nang wala akong tahanan. Pinaramdam niyo po sa akin na mahalaga ako nang wala pong gustong magmahal sa akin. Hindi ko po nararamdaman na naghihirap po ako. Pakiramdam ko dahil sa inyo, may magandang bukas na naghihintay sa akin. Kaya sige na po, tanggapin niyo na po ito ha. Nanginginig ang mga kamay na kinuha ni Aling Ami ang pera. Kapag nagkaroon ako ng pera, ibabalik ko rin ito sa'yo. Binibigyan mo kami pero hindi pa rin tama. Kasi pinaghirapan mo naman ang mga ito. Tiningnan ni Aya si Aling Ami at huminga ng malalim. Hindi po ako masaya nang nakatira ako kay Mama. Tapos wala rin naman pong amor sa akin ng tatay-tatayan ko. Wala silang pakialam sa akin, Aling Ami. Kahit po nung mga panahon na nandyan sila. Kaya kung may mga pinaghihirapan man po akong bagay at gusto kong ibigay sa inyo, disturb nyo naman po siguro yon. Puno ng luha ang mga mata ni Aling Ami at marahan siyang niyakap. Salamat. Kahit hindi ka namin tunay na anak, ganoon pa rin ang tingin namin sa'yo. Salamat at dumating ka sa buhay namin. Tumango si Aya at matamis na napangiti. Ako po dapat ang nagpapasalamat na dumating po kayo sa buhay ko. Mahal ko po kayong lahat at palagi ako nandito para sa inyo. At sa mga sandaling yon, alam ni Aya na kahit gaano pa kahirap ang buhay, kahit gaano pa kalupit ang mga pagsubok, mayroon na siyang pamilya ngayon. Isang pamilya na nagmamahal sa kanya. Isang pamilya na nagmamahal sa kanya at isang pamilya na ipaglalaban niya ng buong puso. Kinagabihan, abala sa paggawa ng mga assignment si Aya. Dahil may trabaho pa sa hapon, ganong oras niya na lang talaga nagagawa ang mga assignments niya. Medyo hirap pa nga siya dahil ginagawa niya lang kung kailan malapit na ang deadline. Hindi rin naman siya gaanong katalinuhan. Kapag mga ganoong senaryo na hindi niya natatapos, nangungopya na lang siya kay Lisa. Subalit ayaw niya naman na palaging gawin iyon. Mas lalong hihina ang utak ni Aya kapag umasa na lang siya sa pangungopya. Abala siya sa pagsusolve ng math nang biglang tumabi sa kanya si Adrian, panganay na anak ni Aling Ami. Walang ibang ginawa si Aya kundi pagmasdan lang ang binata na kumuha ng upuan. Paharap pa nga itong naupo sa tabi niya. Bakit? Tanong niya sa binata. Ano nga palang ginagawa mo rito? Nakauwi ka na pala. Wala kang pasok? Sa syudad na kasi ito nakatira, nakikitira sa mga tiyuhin para roon makituloy. Sa taon kasi na yon, nasa kolehiyo na si Adrian. Scholar kaya hindi masyadong problema. May part-time job din naman kasi ito kaya natutustusan na ang sariling pag-aaral. Nagbigay ka na naman kay nanay ng kinita mo? Tanong ni Adrian sa kanya. Tumango naman si Aya. Oo, nakita ko medyo hirap ngayon eh. Saka paubos ng gamot ni Mark. Wala rin naman akong paggagastusan sa mga kinita ko. Wala naman masyadong kailangan sa school. Napabuntong hininga si Adrian. Hindi mo na dapat ginawa. Isa pa, hindi mo naman talaga kailangan magtrabaho. Kaya pa naman ni nanay at tatay ang gastusin dito. Isa pa, may part-time din naman ako. Minsan, nag-aabot din ako para sa mga gamot ni Mark. Hindi mo kailangan gawin to. Dahil kahit dito ka nakatira, hindi mo kami obligasyon. Ang bata-bata mo pa, puro na pagtatrabaho ang nasa utak mo. Mag-aaral ka na lang muna. Kapag nakatapos ako sa college, ikaw naman ang pag-aaralin ko. Napatingin siya kay Adrian. Hindi siya makapaniwala na magagaling yon mula sa binata. Hindi na naman siya umaasa na makapag-aral sa kolehiyo.
Nahihiya siya kung pati iyon aasahan niya pa sa pamilya ni Aling Ami. Ang balak niya sana, makatapos ng high school, pumunta ng Maynila para hanapin ang nanay niyang si Jonah. Yun talaga ang kanyang plano. Kahit binigyan siya ng panibagong buhay ni Aling Ami at ng pamilya nito, hindi pa rin maaalis sa kanya na nangungulila siya kay Jonah. Marami siyang katanungan na gustong masagot. Gusto niyang malaman kung bakit bigla na lang itong naglaho at iniwan siya. Siguro dahil 8 years old pa lang siya noon pagkatapos niyang maaksidente, wala na talaga siyang maalala. Kahit pangalan niya noon, hindi niya talaga matandaan. Nagising na lang siya na nanay niya si Jonah at tatay-tatayan niya naman si Danilo. Kaya kahit na iniwan siya ng nanay niyang si Jonah, parang may kulang na lang palagi. Hinahanap niya ito sa social media nung nakaraan at nagulat siya nang makita ito na may ibang pamilya na pala sa Maynila. Kaya gusto niyang magpakita rito, magdulot ng kaunting gulo sa bagong buhay na mayroon ito. Questionin kung bakit basta na lang siyang pinabayaan. Alam ko naman yon, pero hindi mo naman ako mapipigilan sa ginagawa ko. Masaya naman ako na nagtatrabaho ako at nakakatulong sa inyo, sabi niya sa binata. Pero umiling lang si Adrian. Hindi ka dapat nagpapakahirap para sa amin. Isa pa, hindi ba't nabanggit mo na aayusin mong buhay mo? Magpakita ka sa nanay mo at tatanungin mo siya. Paano mo gagawin yun kung parang inuubos mo ang enerhiya mo sa amin? Bahagya naman siyang natawa sa mga sinabi ng anak ni Aling Ami. Ang OA mo naman, hindi naman ako mamamatay kapag tumulong ako. Saka oo, tama ka. Magpapakita pa ako sa mama ko pero hindi naman ibig sabihin nakakalimutan ko kayo. Babalik pa rin naman ako rito. At siya nga pala, anong pag-aaralin ng college? Baliw ka ba? Hindi mo naman ako kapatid. Ilaan mo yan kina Mark at Leo. Kaya ko naman ang sarili ko. Alam kong parang kapatid ang turing mo sa akin pero ang pagpapaaral sa kolehiyo, parang sobra naman yon. Mahina pang utak ko. Baka mapagtanto mo lang na nag-aaksaya ka lang ng pera sa akin. Natatawa niya pang sabi. Napairap naman si Adrian at umiwas ng tingin. Sino bang may sabing tinuturing kitang kapatid? Kahit isang beses, hindi kita tinuring na kapatid ko, Aya. Napasinghap naman si Aya. Hindi makapaniwala sa narinig mula sa isang tao na itinuturing niyang kuya. Grabe ka. Ibig sabihin, sa ilang taon na tayong magkasama sa bahay na to, hindi mo pala ako tinuturing na kapatid. Ang sama talaga ng ugali mo. Natawa naman si Adrian at biglang ginulo ang buhok niya. Ang ingay mo. Tama ka na nga sa pagtatrabaho. Ang itim mo na oh. Ang pangit mo. Sa susunod na pag-uwi ko, ibibili kita ng lotion. Naiinis niya namang itinulak ang binata. Hindi niya alam kung matutuwa o may insulto sa sinabi ni Adrian. Mga bata pa lang sila, wala talagang ibang mapagtripan ang anak ni Aling Ami kundi siya lamang. Halika na nga, akin na yung assignments mo. Parang konti na lang, itatapon mo na. Hindi mo magets, no? Nangingiting tanong ni Adrian. Mabilis niyang ibinigay rito ang mga sinasagutan. Salamat naman at ikaw nang nag-offer. Sige, alipin, pakisagutan lahat. Malakas namang tumawa si Adrian pero sinagutan pa rin ang mga assignments niya. Tinuruan na rin si Aya sa ibang subject na nahihirapan siya. Kapag si Adrian ang nagturo sa kanya, natututunan niya kaagad. Palibhasa ay may tiyaga ang binata sa pagtuturo kay Aya kahit paulit-ulit. Kaya kahit iniwan siya ng nanay niyang si Jonah, hindi gaanong naging mahirap ang buhay para sa kanya. Hindi lang si Aling Ami ang mabait, maging ang mga anak nito may kabutihan din kaya hindi niya rin naman ganoong nadama ang hirap na mabuhay. Gayunpaman, may mga bagay na hindi talaga maaalis kay Aya. Paunti-unti at minsan sa mga panaginip o mga senaryo, may mga naaalala siyang marahil ay nakalimutan niya noong bata pa siya. Mayroon siyang alaala sa isang parke kasamang isang babae at isang lalaki. Hindi pamilyar ang mga ito sa kanya at malabo pa sa kanyang isipan. Sa alaalang yon, masaya siya na kasama ang mga ito. Pero isa lang ang sigurado niya, hindi ang mama niyang si Jonah ang kasama niya sa kanyang mga alaala. Napanaginipan mo na naman yon? Tanong sa kanya ni Adrian at binigyan siya ng isang baso ng tubig. Marahang tumango si Aya pagkatapos uminom. Oo, salamat sa tubig. Napabuntong hininga si Adrian at marahang pinunasan ng pawis niya sa noo. Baka pagod ka lang kaya palagi ka nalang binabangungot ng ganun. Natulala na lang si Aya. Iniisip pa rin ang mga napapanaginipan sa tuwina.
Hindi ko alam pero malakas ang kutob ko na ang mga napapanaginipan ko may kinalaman lang sa mga alaala na nawala sa akin nung 8 years old ako. Kaya nga gusto kong makita ulit si Mama. Gusto kong itanong itong mga alaalang bumabagabag sa akin. Iniisip ko na kung totoo ba o bahagi lang ng imahinasyon ko. Habang tumatagal, mas gumugulo lang ang isip ko. Hanggang hindi ko naaalala, parang hindi ako matatahimik. Parang hindi ako makakausad. Mataman siyang tiningnan ng binata. Nauunawaan kung ano ang mga sinasabi ni Aya. At habang lumalaki, nagiging close na rin naman sila ni Adrian. Kaya kahit tungkol sa panaginip ni Aya at sa mga alaalang nawala, alam din ng binata. Napakagatlabi si Aya. Kung puntahan ko na kaya si Mama rin sa Maynila para makompronta ko siya. Sigurado ka ba? Saka, kaya mo bang mag-isa? Baka maligaw ka. May pag-aalalang sabi ni Adrian sa kanya. Ganito na lang. Hintayin mo na wala akong pasok. Puntahan natin. Sasamahan kitang hanapin kung saan tumutuloy ang mama mo ngayon. May address ka naman, di ba? Tumango naman si Aya. Oo, nasabi sa akin ng kaibigan ni Mama roon sa Maynila. Mabuti na nga lang binigay niya sa akin. Nang si Mama kasi ang sinubukan kong tawagan, hindi niya naman sinasagot. Kahit mga chat ko, hindi niya pinapansin. Hindi niya yata naaalalang may iniwan siyang anak dito. Marahang tumango si Adrian at pinahiga na lang siya ulit. Hayaan mo na muna. Mabibigyang linaw din yung mga bumabagabag sa'yo. Sa ngayon, magpahinga ka na lang. Isa pa, ito ang tatandaan mo. Kahit anong mangyari, talikuran ka man ulit ng nanay mo. Nandito pa rin ako at ang pamilya ko para sa'yo. Bahagya naman siyang napangiti. Maraming salamat sa inyo. Kinakabahan si Aya. Hindi niya naman kasi alam kung anong mayroon sa mga alaala na yon. Kung tutuusin, ayaw naman niya talagang makaharap si Jonah. Sobrang sakit ng ginawa nitong pag-iwan sa kanya noon. Subalit hindi niya alam kung bakit sa kabila ng lahat, talagang nangungulila pa rin siya. Para bang sobrang sanay na sanay siya sa kalinga ng totoong ina. Damdaming ipinagkait sa kanya ni Jonah pagkatapos ng aksidente noong bata pa lang siya. Tinuring niya rin naman na parang ina si Aling Ami. Subalit may kakaiba talaga sa babaeng palagi niyang napapanaginipan. Hindi niya alam kung sino yon, pero ang pagmamahal at pag-aaruga, talagang ramdam na ramdam ni Aya sa babaeng pamilyar sa kanya pero hindi niya naman kilala. At sa lahat ng mga tanong niya sa kanyang sarili, mukhang unti-unti na ring masasagot. Ako na lang po ang mamamalengke, Aling Ami. Nakangiti pang sabi ni Aya. Mamamalengke rin daw po kasi si Lisa kaya sasamahan ko na lang po. Tumango naman si Aling Ami at ibinigay sa kanyang listahan. Sige, eto na ang mga bibilhin mo sandali lang, kukuha ko ng pera. Umiling naman agad si Aya habang kinukuha ang bayong. Huwag na po, ako na pong bahala. Eto na lang pong pera ko, kasya na po ito. Hindi, may budget ako para sa pamamalengke. Giit pa ni Aling Ami. Tumawa lang si Aya at naglakad na palabas para hindi na mapilit pa ni Aling Ami ang pera nito. Sa inyo na nga lang po yan, ako na pong bahala. Bibili na rin po ako ng masarap na ulam. Aya, eto na nga sabi ang perang gagamitin mo. Sigaw pa ni Aling Ami pero kumaway lang siya habang tumatawid sa parangan. Okay na nga po, bye po, balik po ako kaagad. Natatawang bulalas ni Aya. Walang nagawa si Aling Ami at natawa na rin. Ang kulit talaga. O shat, mag-ingat ka ha. Pagkarating sa kalsada, nakita niya na agad si Lisa na may dala ring bayong. Natawa na lang siya dahil panay ang reklamo nito. Sa lahat kasi ng gawain sa bahay, ang pamamalengke ang pinakaayaw nitong gawin. Ay nako, kaloka yung sinanay. Dalaga raw ako kaya dapat marunong akong mamalengke. Para raw kapag tumanda ako, marunong akong tumawad sa mga tindera. Reklamo pa ni Lisa habang nakasakay sila sa tricycle. Natawa naman si Aya. Hayaan mo na, para naman masinagan ka ng araw. Gusto mo kasi palagi kang nasa loob ng bahay nyo. Saka masaya kayang tumawad, mas nakakamura at may mabibili ka pang iba. Napanguso naman si Lisa. Hindi ko naman kailangang tumawad kapag nakapagtapos na ako sa pag-aaral at naging flight attendant ako. Ay nako, palagi akong sa grocery store bibili. Mas okay din naman sa palengke, Lisa. Mas makakakita ka ng fresh kapag napaswerte ka na may bagong dating. Nakangiti pang sabi ni Aya. Nang makarating sa palengke, namalengke na nga sila ni Lisa. Tawa ng tawa si Ami dahil sa kaartihan ng kanyang kaibigan.
Tinulungan niya patuloy itong mamili ng mga pinabibili ng nanay nito. Nagtagal sila at bahagyang napagod, kaya kumain na muna sila ng halo-halo. Umuwi pa rin naman si Adrian, di ba? Tanong ni Lisa sa kanya habang kumakain ng halo-halo. Tumango naman si Aya. Oo, kapag walang pasok saka weekends. Naningkit ang mga mata ng kanyang kaibigan. May napapansin ka ba sa kanya? Napatingin naman siya muli kay Lisa. Anong napansin? Wala naman. Ganun pa rin, nakakainis kapag inaasar ako. Nung isang araw nga, tinawag niya akong maitim na raw. Sa pagbabalik niya, magdadala raw siya ng lotion saka sunscreen. Bakit? Ano bang napansin mo sa kanya? Natawa naman si Lisa at dinuro pa siya ng kutsara. Hay, manhid ka. Kumunot naman ang noo ni Aya. Manhid? Manhid saan? Sa feelings ni Adrian? Ano pa ba? Akala ko naman alam mo. Sabi pa ni Lisa. Halata naman may gusto yung anak ni Aling Ami sa'yo. Hindi ka nun tinuturing na kapatid. Overprotective pa sa'yo minsan. Gusto ka talaga niya. Napangiwi naman si Aya. Hindi gusto ang ideya na crush siya ni Adrian. Ano ka ba naman? Baka naman mali ang iniisip mo. Tinatawag nga ako ni Adrian na pangit at maitim eh. Isa pa, 18 na yon, tapos 14 pa lang tayo. May mga nagugustuhan na siguro yun sa school nila. Tayo, mga high school pa lang. Saka huwag kang mag-isip ng ganyan, parang lumalaki kaming magkapatid. Sa'yo, giit pa ulit ni Lisa. Para sa'yo, lumaki kayong magkapatid. Para sa kanya, ano ba kayo habang tumatagal? Pustahan. Kahit hindi na ako magkaroon ng asawa, itataya ko ang pusta ko na gusto ko niyang sa Adrian. Saka, ano naman kung 18 siya? Sus, 4 na taon lang ang tanda. Baka kaya hindi pa umaamin kasi nga bata ka pa, saka turing mo sa kanya hanggang kuya lang. Hintayin mong maging 18 ka. Kapag umamin yan, sabihin mong tama ako. Sandali siyang hindi nakapagsalita. Mabait naman sa kanya si Adrian, pero hindi niya naman yun iniisip bilang pagkagusto nito sa kanya sa ibang paraan. Pero paano nga kung gusto siya ni Adrian? Iniisip niya pa lang, talagang naiilang na siya. Wala pa rin naman kasi yon sa kanyang isipan. Siguro, may mga crush na siya sa school, pero hanggang doon lang yon. Huwag na nga nating pag-usapan yan. Usal ni Aya para matapos ng usapan tungkol sa kanila ni Adrian. Ano naman kung gusto niya ako? Wala pa naman sa isip ko yon. Marami pa akong gagawin. Hahanapin ko pa si Mama. Itatanong ko pang mga bagay na bumabagabag sa akin at tatanungin ko rin siya kung bakit hindi niya na naisipan pang balikan ako. Wala muna akong interes sa mga love life na yan. Gusto ko muna mabuo ang pagkatao ko kasi pakiramdam ko, Lisa, parang sobrang daming kulang. Hindi niya na muna iisipin ang mga sinasabi ni Lisa. Bata pa naman kasi siya para sa mga ganoong usapin. Pero kapag dumating ang panahon na maisip niya na at kung sakaling may gusto nga sa kanya si Adrian, wala naman sigurong masama. Kilala niya na ang binata simula pagkabata. Napalaki ito ng maayos ni Aling Ami, kaya alam niyang mabuting lalaki si Adrian. Pagkatapos nilang kumain ng halo-halo, naglakad na rin naman sila palabas sa palengke. Walang tricycle sa pila, kaya kailangan pa nilang tumawid. Aya, wait lang, bibili lang ako ng ballpen, sabi ni Lisa sa kanya. Tumango naman agad si Aya. Sige, tatawid na ako para kumuha ng tricycle. Sumunod ka na lang. Bigat na si Aya sa kanyang dala. Matiwasay naman siyang tumatawid, pero bigla na lang may sasakyang sumulpot sa pagliko. Hindi niya inasahan yon, kaya hindi siya nakalayo. Namalaya niya na lang na nabangga na siya. Aya! Malakas na sigaw ni Lisa. Aray! Daing ni Aya at mukhang nagkamali ng bagsak. Ang hirap tumayo. Hindi alam ni Lisa ang gagawin sa kanya. Naiiyak ito at nabitiwan na ang bayong na dala. Maya-maya bumaba ang driver at ang isang babae. Bakas ang pag-aalala sa mga ito. Anong masakit sa'yo, Iha? Tanong ng sopistikada at sosyal na babae sa kanya. Nang magtagpo ang kanilang mga paningin, bahagyang natigilan si Aya. Hindi niya alam kung bakit kahit natatakot siya sa nangyari, tila nakakagaan ng loob ang presensya nito. At ang boses ng babae, hindi niya alam kung bakit pamilyar na pamilyar sa kanya. Hindi po yata siya makatayo. Please po, dalhin niyo na po siya sa ospital. Baka kung ano mangyari sa kaibigan ko. Natataranta at naiiyak na sabi pa ni Lisa. Bahagyan niya naman itong pinakalma. Okay lang ako. Feel ko naman makakatayo ako kaso masakit talaga.
Lumingon ang babae sa driver nito. Mang Jun, pakibuhat na lang siya at padala sa sasakyan. Dahan-dahan lang kasi baka mas lalong lumala para mapacheck up din sa ospital. Tumango naman agad si Manong Jun. Namalaya niya na lang na nasa sasakyan na sila ng babae. Panay ang tanong nito sa kanya. Tiningnan din kung may iba pa siyang sugat na natamo. Hindi maiwasan ni Aya na bahagyang pagmasdan ng babae. Namamanghalang siguro siya na may isa ulit na tao na labis na nag-aalala sa kanya ng ganoon. Wala kasi siyang makitang kahit na anong pagpapanggap sa mga mata nito. Ano bang pangalan mo? Ako si Grace. Malumanay na sabi nito sa kanya. Bahagya naman siyang umiti na naging ngiwi na dahil sa sakit ng kanyang kaliwang paa. Ako naman po si Aya, Ma'am Grace. Napabuntong hininga si Grace at bahagyang inayos ang kanyang buhok. Pasensya ka na, Iha. Hindi ka nakita ng driver ko. Hindi na rin kasi kabisado ang mga daan dito, kaya hindi niya inasahan na sa pagliko niya, bigla ka nalang susulpot, Aya. I'm sorry talaga. Huwag kang mag-alala. Ipapacheck up natin sa doktor yan. Ako na rin ang bahala sa lahat ng expenses. Tumango naman si Aya. Ayos lang po. Hindi pa naman po ako namatay. Aray, Lisa. Sumimangot si Lisa pagkatapos siya nitong hampasin. Bruha ka? Anong namatay? Visit ka, pinakaba mo ako kanina. Parang tatalo ng puso ko sa sobrang kaba. Naging si Flash ako bigla para mapuntahan ka. Umalpas naman ang tawa sa bibig ni Aya. Tahan na, okay naman ako. May masakit sa paa ko pero buhay pa naman ako. Napangiti naman si Grace at pinanood silang dalawa na magtalo. Magkapatid ba kayo? Umiling naman si Aya. Hindi po, mag-best friend lang po kaming dalawa na parang magkapatid na rin. Marahang tumango si Grace at muling napatingin sa kanya. Ang mabuti pa, tawagan mo na ang mga magulang mo. Tiyak na kapag nalaman nila, mag-aalala sila sa'yo. Napanguso naman si Lisa. Wala na po siyang magulang, ulila na po yang si Aya. Pinabayaan lang po ang best friend ko. Bahagyang kinurot ni Aya ang braso ng kanyang kaibigan. Pinandilatan niya ito ng mga mata. Hindi niya alam kung bakit kailangan pang sabihin ito ang tungkol sa pag-iwan ng kanyang mga magulang. Kung may tatawagan din lang naman, si Aling Ami iyon dahil nasa poder siya ng mga ito. Talaga? Ulila ka na? Iniwan ka ng mga magulang mo? Tanong ni Grace at hindi makapaniwala. Napakamot na lang ng ulo si Aya. Apo, iniwan na po ako ng mama ko. 8 years old pa lang po ako. Pinabayaan na rin po ako ng aking tatay-tatayan. Hindi ko rin po kilala kung sino ang tunay kong ama. Pero hindi naman din po ako lubos na ulila. Ang totoo po niyan, kinupko po ako ng kapitbahay po namin. Kaya kahit papano po, hindi naman po ako matatawag na ulila. O ilang po tong kaibigan ko. Hindi agad nakapagsalita si Grace. Tila nahulog ito sa malalim na pag-iisip habang tinititigan ang kanyang mukha. Para bang may dumaang alaala rito at dumaan ang sakit sa mga mata ni Grace. Bakit ba may mga ganyang magulang? Napailing si Grace at sa gulat niya, marahang hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Kawawa ka naman, hindi dapat pinababayaan ang mga katulad niyong bata. Ang daming iba dyan na nawalay sa anak nang hindi sinasadya, pero ang iba, pinabayaan lang. Mabuti na lang at may kumupkup sa'yo. Bahagya namang napangiti si Aya. Kaya nga po, hindi pa rin po ako pinabayaan ng Diyos kahit na iniwan po ako ng mga magulang ko. Maya-maya nakarating na sila sa ospital. Medyo seryoso ang nangyari sa binti niya dahil kailangan pang i-cast ng ilang buwan. Dahil sa nangyari, panay ang paghingi ng tawad ni Grace. Sinasabi niya naman na okay lang. Mabuti nga at hindi siya tinakbuhan nang masagasaan siya nito. Aya! Bulalas ni Aling Ami nang makita siya sa emergency room. Aling Ami, dahan-dahan po, huwag kang tumakbo. Nag-aalalang sabi ni Aya rito. Nang makita nito ang paa niya, hindi na napigilan ang mga luha. Ano ba naman yan? Bakit hindi ka nag-iingat? Ano, kumusta ka? Sobrang kaba ko nang tumawag si Lisa. Sinabi niya nga na na-aksidente ka. Kahit si Adrian na nasa syudad, nang sinabi ko ang tungkol sa aksidente mo, ayaw magpapigil. Gustong umuwi at tingnan ang lagay mo. Seryoso ang usapan, pero nang mapatingin sa kanya si Lisa, nasa mukha naman nito ang pang-aasar. Alam na alam niya kung para saan ang ekspresyon na yon. Ginigiit pa rin talaga nito na lahat ng pag-aalaga at pag-aalala ni Adrian may ibang kahulugan para sa binata. Tahan na po, sabi ni Aya at hinagod ang likod ni Aling Ami.
Wag na po kayo mag-alala. Okay lang po talaga ako. Hindi po ako gaanong makakalakad ng maayos sa mga susunod na buwan, sabi po ng doktor. Pero magiging maayos naman daw po ako. Doon na sumabad si Grace at bakas ang guilt sa mukha nito. I'm sorry. Ako nang humihingi ng pasensya para sa driver ko. Hindi naman po namin sinasadya. Hindi rin po namin ginustong masaktan ng bata. Huwag po kayong mag-alala. Sagot ko po ang expenses ni Aya dito sa ospital, sa mga gamot at pangangailangan niya hanggang gumaling na po ng tuluyan. Magstay din naman po kasi ako rito ng ilang buwan. May gagawin po ako. Diyan lang po ako sa lupain ng mga tsuwa. Kung kailangan niyo po ng tulong ko, pwede niyo po akong puntahan doon. Napasinghap naman si Aling Ami. Sa mga tsuwa katutuloy, doon nagtatrabaho itong si Aya. Napasinghap naman si Grace at mabilis na napalingon sa kanya. Nagtatrabaho ka na agad? Hindi ko alam ang edad mo pero sa itsura mo, sure akong minor de edad ka pa. Medyo natawa naman si Aya. Opo, pero sideline lang naman po. Naglilinis po ako sa bakahan saka nangunguha ng mga suha. Dagdag baon ko na rin po saka para makatulong po sa mga kumupkup po sa akin. Pinagmasdan siya ni Grace. Bumaha ang awa sa mga mata nito. Umiwas naman siya ng tingin. Medyo nahihiya siya dahil mukhang mayaman ang ginang. Marahil ay hindi siguro nito maintindihan kung bakit ang katulad niya magtatrabaho ng ganoon kaaga. Marahang hinawakan ni Grace ang kanyang balikat. Basta, puntahan mo lang ako kapag may kailangan ka ha. Mabilis mo ako malalapitan. Ibibigay ko rin ang number ko. Tumango naman si Aya. Maraming salamat po. Mabuti na lang po kahit papaano na kayo po ang nakabangga sa akin. Kung ibang tao po yun, baka hindi po ako tinulungan ng katulad ng pagtulong niyo po sa akin. Maraming salamat po, Ma'am Grace. Maya-maya'y hinatid na rin naman sila sa bahay. Bahagya pang nagtagal si Grace pero nang sumapit ang hapon, umalis na rin naman ito. Nang nagpapahinga na si Aya sa kwarto, napabuntong hininga na lang siya. Tiningnan niya ang paa hanggang binti niya na mayroong cast. Siguradong mahihirapan siyang kumilo sa bahay. Ayaw niya namang maging pabigat kay Aling Ami. May dalawa na itong anak na sakitin at alagain pa. Hindi niya kayang dumagdag pa sa mga inaalala ng ginang. Lord, sana naman gumaling na to para makakilos na po ako sa bahay. Kawawa naman si Aling Ami kung pati ako aasikasuhin niya pa. Mahinang panalangin ni Aya. Mabuti na lang talaga at malapit na ang bakasyon. A-absent na lang siguro muna siya sa mga huling linggo ng school year. Gawa na rin naman ng grades kaya wala siyang ipag-aalala. Sinubukan niyang tumayo mag-isa. Kaya naman ni Aya. Yun nga lang, kailangan niya ng suporta sa paglalakad. Mukhang instant pilay pa yata ako rito Natatawa pa siya nang biglang bumukas ang pinto. Muntik na siyang matumbak kaya napatili siya. Mabuti na lang at nahawakan agad siya ni Adrian. Ano ka ba naman? Walang katok-katok, muntik na ako ron Baka yung isang pilay ko, maging dalawa na. Bulalas niya pa sa binata. Hingal na hingal si Adrian habang pinagmamasdan siya mula ulo hanggang paa. Mukhang kauwi lang nito na hindi pa naiibaba ang bag. Talagang sumugod agad sa kanyang kwarto. Halatang nagmamadali na at mukhang tinakbo pa ang parangan para agad makauwi. Anong nangyari? Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Adrian at agad siyang inalalayan para makaupo. Okay lang naman ako. Sabi ng doktor, mga 3 buwan kailangang ikastong binti ko. Nakakagulat ka. Bakit pumunta ka pa rito? Hindi ba't abala kayo sa organization sa school? Nagulat ako nang sinabi ni Aling Ami na uuwi ka nga. Okay lang naman ako. Natatawa pang sabi ni Aya. Masama siyang tiningnan ni Adrian. At talaga nakakatawa ka pa. Sinong hindi uuwi kapag nalaman ang nangyari sa'yo? Kahit anong ginagawa ko, titigil ko para lang puntahan ka kung alam kong may nangyaring masama sa'yo. Bakit ka pa tumatawa ng ganyan? Sa tingin mo, biro lang ang buhay mo. Anong gagawin ko kapag nawala ka? Nanlaki naman ang mga mata ni Aya. Gulat na gulat sa mga salita at pinakitang emosyon ni Adrian sa kanya. Paano nga kung tama ang sinasabi ng kanyang kaibigan? Paano nga kung gusto talaga siya ng binata? Napabuntong hininga si Adrian at bahagyang kumalma. Magpahinga ka na. Pinag-alala mo ako. Pinaglaruan ni Aya ang kanyang mga daliri. Hindi mo naman kailangan mag-alala, Adrian. Okay naman ako. Namumungay ang mga mata ni Adrian nang tumunghay sa kanya. Alam ko, pero hindi mo ako mapipigilan na mag-alala sa'yo, Aya. Kaya wag mong questionin kung nag-aalala ako. Pupunta ako kahit nasan ka pa, ma-check ko lang ang kalagayan mo. Sandali siyang natahimik. Huminga ng malalim si Aya.
Hindi siya makapaniwala na nakikita niya sa kanyang harapan ang mga sinasabi ni Lisa. Mukhang ang gusto siya ng binata at hindi niya maiwasan na umusbong ang kaba sa kanyang dibdib. Sobrang lakas ng tibok ng puso niya. Batid niyang simula ng araw na yon, marami nang magbabago sa pagitan nila ni Adrian. Nahihirapan kang maglakad? Mahinang tanong ni Adrian. Hindi naman, medyo okay lang naman. Mabilis niyang sagot. Bahagya namang napairap ang binata. Alam ko yung medyo mo na yan. Nahihirapan ka. Sige, hindi na muna ako pupunta sa syudad. Dito na muna ako. Aalalayan kita hanggang sa gumaling ka. Nanlaki ang mga mata ni Aya. Huwag na, nakakahiya. Pinaningkitan lang naman siya nito ng mga mata. Anong nakakahiya? Mahiya ka kapag sinanay pang nag-alaga sa'yo. Ako nang bahala dyan sa binti mo. May inaalagaan na siyang dalawa. Kaya ako nang aalalay sa'yo. Saka malapit na rin naman ang bakasyon namin. Kapag hindi kaya, hindi mo na ako mag-e-enroll next semester. Bumaha ang gulat sa kanyang mukha. Sira, huwag mong gawin yan. Scholar ka kaya. Huwag mong ipagpaliban ang pag-aaral mo para lang alagaan ako. Kaya ko pa naman eh. Hindi niyo naman kailangan mag-alala sa akin. Huwag kang ano dyan ah. Kapag hindi ka nag-enroll sa susunod na semester, lagot ka talaga sa akin. Nakakahiya sa mga magulang mo. Pabigat na nga ako tapos magiging dahilan pa ng pagiging pabigat ko ang pagtigil mo. Huwag ganun Adrian. Ayokong gawin mo yon. Oo na, pati nga ako ng binti mo. Sabi pa ni Adrian at umupo sa kama. Maya-maya inabot nito ang kanyang kamay. Pero seryoso, sobrang naging pag-aalala ko sa'yo. Nang sinabi sa akin ni nanay, wala akong ibang gustong gawin kundi ang umuwi. Sandali silang natahimik. Hinayaan niya na lang na si Adrian ang magsalita ng magsalita. Bahagya niyang tiningnan ng binata. Iniisip ni Aya kung talaga bang gusto siya ng anak ni Aling Ami. May girlfriend ka na ba Adrian? Hindi napigilang tanong ni Aya. Natigilan naman agad si Adrian at hindi nakasagot. Lumingo naman ito sa kanya. Bakit mo na itanong? May problema ba kung may girlfriend na ako? Umiwas naman ng tingin si Aya. Wala lang. Curious lang ako kung may nagugustuhan ka na ba? Kasi puro pag-aaral naman ang inaatupag mo ron, hindi ba? Oo, puro aral lang ang inaatupag ko. Napakagatlabi si Adrian bago muling nagsalita. Wala pa akong naging girlfriend. Pero kung tinatanong mo kung may nagugustuhan ako, syempre naman, meron Aya. Tila may tambol sa kanyang dibdib na paulit-ulit na nagpapadagungdong sa kanyang puso. Titig at tono pa lang ni Adrian, alam niya nang siya na ang tinutukoy nito. Hindi na kailangang kumpirmahin, hindi na kailangang linawin. Simula ng araw na yon, hindi na nga muna bumalik sa syudad si Adrian. Dahil napilay siya, naudlot din ang pagpunta nila sa Maynila para puntahan ang nanay niyang si Jonah. Gayunpaman, parang hindi niya na kailangang maghanap ng kalinga ng isang ina kung ang dami-dami namang nagpaparamdam sa kanya na kaya siyang mahalin bilang isang anak. Ma'am Grace, teka lang po. Akala ko po gamot lang po ang bibilhin niyo. Bakit po may mga damit at sapatos din? Gulat na tanong ni Aya kay Grace nang bumisita ito at kumustahin ang kanyang kalagayan. Gumuhit naman ang ngiti sa mga labi ni Grace. Wala lang, naisip ko lang nabilhan ka. Dumaan na rin kasi ako sa mall kanina. Naisip kita, kaya pinamili kita. Sana magustuhan mo. Nagkatinginan sila ni Aling Ami. Bakas naman ang tuwa sa mga mata nito at inuudyok siyang tanggapin ang mga iyon. Alam niyang gusto ni Aling Ami na tanggapin niya ang mga binibigay ni Grace. Hindi kasi siya kayang ibili ng kumukup sa kanya ng mga ganoong klaseng gamit. Kapag may pera, palaging nailalaan sa mga anak nito na may sakit. Karamihan sa mga damit niya, pinaglumaan na lang ni Aling Ami o hindi kaya'y ng mga anak nitong lalaki. Hindi rin naman siya mapili sa mga damit dahil gusto niya rin naman ang mga damit na panglalaki. Maaliwalas at hindi mahirap suotin. Sana kasya sa'yo lahat. Gusto rin sana nga kitang ibili ng makeup tsaka mga skincare product. Kaya lang naisip ko na baka hindi hiyang sa balat mo. Hindi ko alam kung anong mga product ang ginagamit mo talaga. Magiliw pang sabi ni Grace. Natawa naman si Adrian at hindi napigilang makisabat sa usapan. Ma'am Grace, hindi po mahilig magpaganda yan. Skincare niyan, lupa sa kaputik. Mabilis niya namang siniko si Adrian. Sinasaway dahil sa pang-aasar nito sa kanya sa harap pa talaga ni Grace. Alam niyang hindi na maganda ang kanyang kutis. Pero naniniwala naman siya na kapag nagkapera siya, gaganda pa ulit iyon.
Kung maasar siya ni Adrian, para bang hindi ito nagkakagusto sa kanya. Ngayong maitim nga siya, hindi na makalimutan, paano pa kaya kapag may budget na siya sa pangpaganda? Ano kasi, pasensya na ho kayo. Gustong gusto ko kasi talagang gawin to, mamili ng mga damit. Nahihiyang sabi ni Grace. Medyo nangungulila kasi ako sa anak kong nawala ng ilang taon. Kapag nakikita ko si Aya o kahit na sinong posible na kasing edad ng anak ko, hindi ko mapigilang maalala si Bella sa kanila. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin po nahahanap? Tanong ni Aling Ami. Kung hindi mo nga mamasamain, pwede ba naming malaman kung paano nawala sa'yo? Napabuntong hininga si Grace. Naiwala ko siya sa parke. Actually, nakikinig naman sa akin ng anak ko, kaya kampante ako na hindi siya mawawala ng araw na yon. Pero nang bumalik ako at wala na siya sa pinag-iwanan ko, hindi ko na siya muling nahanap pa. Ilang taon ko na siyang hinahanap. Naghiwalay na kami ng asawa ko dati dahil sa pagkawala niya. Hanggang ngayon, wala pa ring matinong lead kung nasa ng anak ko. Bumaha ang awa sa dibdib ni Aya. Siguradong mabuting klase ng ina si Grace. Sayang lamang at nawala ang anak nitong si Bella. Napaisip saglit si Aya. Hindi niya alam kung sino pa ang mga mabubuti at kayang maging magulang sa mga anak. Ang mga ito pa ang palaging napagkakaitan. At kung sino naman ang mga hindi pa handa at kayang pabayaan lang ang mga anak, ang mga ito pa ang mas labis na binibigyan ng pagkakataon maging isang magulang. Hinawakan ni Aya ang kamay nito. Sana po makita mo na po ang anak mo. Isasama ko po sa mga panalangin ko na makita mo na po si Bella. Namuo naman ang luha sa mga mata ni Grace. Salamat. Sana nga Aya. Sana makita ko ng anak ko. Kinagabihan, hindi alam ni Aya kung dinadaya lang siya ng kanyang mga nawawalang alaala. Sa panaginip niya kasi, nabigyang linaw na ang mukha ng kasama niyang babae. At hindi niya maintindihan kung bakit mukha ni Grace ang nasa mga panaginip niya na kasama niya noong bata pa siya. Ano yon? Katang-isip ko lang ba o totoong siyang kasama ko sa mga nawawala kong alaala? Tanong ni Aya sa sarili pagkagising. Iniisip ni Aya na baka katang-isip lang iyon. Baka masyadong ginawa niya lang standard si Grace sa klase ng ina na gusto niyang maramdaman. Kaya ang mga panaginip niya, si Grace ang piniling mukha roon. Kahit naguguluhan pa, ipinagsawalang bahala na lang ni Aya iyon. Dito na ba yon? Tanong ni Aya kay Adrian. Tumango naman ang binata. Oo, dito na. Ito ng address na binigay ng kaibigan ng mama mo. Pipindutin ko na bang doorbell? Humingi siya ng malalim. Sige. Ilang buwan na ang lumipas, gumaling na si Aya, kaya naman ang magkaroon ng pagkakataon, lumuwas na sila ni Adrian papunta sa Maynila. Mabuti na lang at sinamahan siya ng binata. Doon niya lang na-realize na hindi pala siya magaling sa mga direksyon. Kung hindi siya sinamahan nito, siguradong naligaw na siya at baka kung anong oras na siya nakarating sa bahay na yon. Sa pagbukas, nagulat si Aya nang makitang bagong asawa iyon o marahil ay kinakasama lang ni Jonah. Anong kailangan nyo? Sino kayo? Tanong ng lalaki, mukhang seryoso pero masasabi niyang mabait naman. Napalunok si Aya, hindi alam kung papaano sasabihin na hinahanap niya si Jonah. Marahil ay hindi alam ni Rico, ang bagong kinakasama ng kanyang ina, na may anak na ito bago magkakilala ang dalawa. Gusto niyang umatras at umalis na pero nauna nang nagsalita si Adrian. Matapang at walang pakialam kahit magulat pa si Rico. Ako po si Adrian, siya naman po si Aya. Hinahanap po namin si Aling Jonah. Pakisabi na lang po na nandito si Aya. Anak niya po. Seryosong sabi ni Adrian. Nagulat naman si Rico. Anak? May anak si Jonah? Hindi ko alam na may anak na pala si Jonah. Halina kayong dalawa. Pumasok kayo sa loob. Nauna nang maglakad si Rico. Kinakabahan naman si Aya at napailing. Kaya hinawakan ni Adrian ang kanyang kamay. Nandito na tayo. Itanong mo na ang gusto mong itanong sa nanay mo. Huwag kang mag-alala. Nandito naman ako. Hindi kita pababayaan. Malambing na sabi ni Adrian sa kanya at pinagsalikop ang kanilang mga kamay. Marahil siyang tumango at pumasok na sa loob. Sa bahay pa lang, masasabi niyang mayaman ang naging bagong karelasyon ng nanay niyang si Jonah. Pagdating nila sa sala, bumaha agad ang gulat sa mukha ni Jonah nang makita siya. Samantala, hindi alam ni Aya kung ano ang kanyang mararamdaman.
Ilang taon niya rin itong hindi nakita. Pinabayaan siyang maghirap at magutom. At heto sila ngayon, nakikita niyang tinatamasa ni Jonah ang napakagandang buhay. Jonah! Tawag ni Rico dito. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may anak ka na pala? But anyway, mamaya na tayo mag-usap tungkol dyan. Mag-usap muna kayo ng anak mo at mukhang kailangan kanyang makausap. Pupunta muna ako sa office ko dito. Napalunok si Jonah at halatang kinakabahan. Sige. Nang makaakyat at mawala na sa paningin nila si Rico, nawala ang mahinhin at mabait na si Jonah. Napalitan ng pagkayamot ang mukha nito at mahigpit na hinawakan ang kanyang braso. Halos kalad ka rin na siya palabas. Wait lang po ma, gusto lang po kitang makausap. Desperado niyang sabi. Wala akong pakialam. Mariin itong sagot sa kanya. Umalis na kayo rito at wag na kayong babalik. Iniwan na kita dahil ayaw na kitang makita. Pagkatapos, bigla ka nalang magpapakita dito. Sisirain mo lang ang lahat ng pinaghirapan ko. Aray ko ma. Daing niya dahil bumabaon talaga ang mga kuko nito sa braso niya. Pilit namang tinanggal ni Adrian ang kamay ng kanyang ina sa kanya. Napakawalang kwentang ina mo po talaga, no? Ikaw na ngang marami ang pagkukulang ni hindi ka man lang humingi ng tawad sa anak mo. Saglit na oras lang ang hinihingi ni Aya. Hindi mo pa mapagbigyan. Mukha naman ding hindi problema sa bago mong kinakasama, hindi ba? Kakausapin ka lang ni Aya. May mga kukumpirmahin lang siya. Kung makapangtaboy ka, kala mo naman perang habol sa'yo ng sarili mong anak. Naiiritang tumingin si Jonah kay Adrian bago muling bumalik sa kanya. Ano ba yon? Ano bang itatanong mo at kailangan mo pang pumunta dito? Iniwan na nga kita, hindi ba? Kaya dapat, alam mong matagal ko nang pinutol ang connection ko sa'yo. Bahagyang napayuko si Aya. Alam ko naman po na matagal mo na pong pinutol ang connection mo po sa akin. Kaya lang, may mga bagay po talaga akong gustong itanong sa inyo. Nawalan po ako ng alaala nung 8 years old po ako, hindi ba? Ngayon, hindi ko po alam kung bakit may mga weird po akong naaalala. Kahit isa, wala ka po ron, Mama. Kaya gusto ko pong magtanong kung ano po ba talagang nangyari sa akin bago ang aksidente. Nanlaki ang mga mata ni Jonah. Bumaha ang takot sa mga mata nito at malakas siyang itinulak. Umalis ka na nga, sabi rito. Hindi ko nga alam ang mga tinatanong mo. Masaya na ako, kaya wag mong guguluhin ang buhay ko. Alis na! Naiinis si Adrian sa panunulak ni Jonah sa kanya, kaya malakas nitong tinulak ang ginang. Walang pakialam kahit na mas matanda ito. Napaupo si Jonah sa sofa at gulat na gulat. Kung matulak mo, parang tuta na tinataboy mo ah. Umigting ang panga ni Adrian. Huwag kang mag-alala. Aalis na kami ni Aya. Kung ayaw mong sumagot sa mga tanong niya, edi wag. Sana maging masaya ka dyan sa buhay na meron ka. Pero ingat, baka isang araw, magising ka na lang na lahat ng tayog na inaasa mo. Lumagpa ka na lang at wala nang ahunan pa. Adrian! Nanlaki ang mga mata ni Aya nang sampalin ni Jonah sa Adrian. Umigting lang muli ang mga panga ni Adrian at hindi na nagsalita. Kinuha nito ang kanyang kamay at hinila na siya papalayo roon. Tama ng paglapit mo dyan sa nanay mo. Mariing sabi ni Adrian. Hayaan mo na lang siya sa gusto niya. Kalimutan mo na yun. Kahit anong mangyari, kami ng pamilya mo. Wag na wag ka na ulit babalik at magmamakaawa ng atensyon sa walang hiya mong ina. Napakagatlabi si Aya habang tumutulo ang mga luha. Pasensya ka na, nasampal ka patuloy ni Mama. Masakit ba? Namumulang mukha mo? Napabuntong hininga na lang si Adrian. Pinunasan ang mga luha niya bago siya yakapin. Okay lang ako. Tahan na. Hindi ko kayang maging okay kapag umiiyak ka. Kalimutan mo na lang yung si Aling Jonah. Maaring siyang nagluwal sa'yo pero hindi ka naman niya mahal. Hindi siya naging nanay para sa'yo. Marahan naman siyang tumango. Mabuti na lang talaga nakilala niya si Adrian at ang pamilya nito. Kahit na parang ang dami-daming kulang sa buhay ni Aya, may mga tao pa rin sa paligid niya na nagpapahalaga sa kanya. Gayunpaman, kahit pinalayo na siya ni Jonah, gagawa pa rin talaga ng plano ang Diyos para masagot ang lahat ng mga katanungan niya. Tatay Danilo? Tanong ni Aya, hindi makapaniwala na makikita niya pa itong muli pagkatapos ng maraming taon. Humithit naman ito ng sigarilyo at mataman siyang pinagmasdan. Malaki ka na pala. Dalagang-dalaga na. Bahagya naman siyang nailang sa sinabi nito. Sige po, aalis na po ako.
Pero hinawakan ni Danilo ang braso niya. Sandali lang. Sumama ka muna sa akin. Pakikinabangan lang muna kita. Pababahagi natin ang buntot ng nanay mo para mawala ang yabang at bigyan ako ng pera. Teka lang, ano po ba? Bitiwan niyo nga po ako. Wala na po kaming koneksyon ni Mama, Tatay Danilo. Pakiusap niya pa at pilit na nagpupumiglas sa mahigpit nitong hawak. Tumawa naman si Danilo at bumulong pa sa kanya. May mga sikreto ang nanay mo na hindi mo alam. Gusto mo bang malaman? Mabilis naman siyang umiwas. Hindi na talaga komportable sa mga paglapit ni Tatay Danilo sa kanya. Bitiwan niyo po nga, sabi ako. Humalakhak muli si Danilo at tiningnan siya gamit ang mga namumula nitong mga mata. Alam na alam niya yon, ganun ito noon kapag nakahit-hit ng isa sa mga bisyo nito. Gusto mo bang malaman? Natatawang sabi ni Danilo. Sige, sasabihin ko. Hindi ka anak ni Jonah. Walang niya yun eh. Dinamay ka lang para matupad ang mga plano niya. Hindi naniwala si Aya. Iniisip na lang na epekto lang yon ng bisyo nito. Wala na siyang balak makinig, kaya nilagpasan niya si Danilo. Pero napasigaw siya nang bigla na lang hilahin ni Danilo ang kanyang buhok. Aray! Bitiwan mo ako! Sigaw ni Aya. Tulong! Tulong! Pero mabilis na tinakpan ni Danilo ang kanyang bibig at idiniin pa siya sa pader. Pilit siyang nagpupumiglas. Sinusubukang masipa ang maselang parte ni Danilo pero mas malakas talaga ito. At hindi na siya mas lalong nakapalag nang sikmuraan siya ni Danilo. Para isa lang. Hindi pa ako mapagbigyan. Nanlalaki ang mga matang sabi pa nito at sinimulan ng kalasin ang mga botones ng kanyang uniform. Titikman ka lang naman. Dalagang dalaga ka na. Malaki ka na. Lumandas ang luha ni Aya sa kanyang pisngi. Wala siyang nagawa ng ihiga siya ni Tatay Danilo sa damuhan. Pilit niya itong tinutulak pero sobrang bigat nito habang nakadagan sa kanya. Hoy! Anong ginagawa mo? Malakas ang sigaw ni Adrian kaya nagkaroon siya ng pag-asa. Namalaya niya na lang na nahila na nito si Danilo at inandayan ng sunod-sunod na sapak. Lumapit naman agad sa kanya si Grace na labis ang pag-iyak at pag-aalala sa kanya. Inayos nito ang kanyang damit at pilit yung itinakip sa kanya. I'm sorry. Anong ginawa sa'yo? Huwag kang mag-alala, anak. Mabubulok sa bilangguan ng mga taong gumawa sa'yo nito. Halos hindi na makahinga na sabi ni Grace. Naguguluhan si Aya sa mga nangyayari. Hindi pa siya nakaka-recover sa ginawa ng kanyang tatay-tatayan, heto at tinatawag naman siyang anak ni Grace. Gayunpaman, pilit niya munang isiniwalang bahala iyon at mas pinagtuunan ng pansin ang takot na nararamdaman. Hindi niya rin naman kasi akalain na magagawa sa kanya yon ni Danilo. Galit na galit si Adrian. Kung hindi lang ito napigilan ng driver ni Grace at ng ama nito, siguradong hindi nito titigilan si Danilo. Tumayo na sila ni Grace. Nagulat na lang siya na dinala siya sa mansyon ng mga tsuwa. Hindi niya alam kung bakit siya nandoon, pero wala pa rin siya sa sarili para intindihin ang mga nangyayari. Nang makapagpahinga at saglit na nakarecover, doon niya palang tinanong si Grace. Bakit niyo po ako dinala dito? Uuwi na po ako sa amin. Umiling naman si Grace at muli siyang niyakap habang umiiyak. Hindi anak, sa akin ka uuwi. Uuwi na tayo. Kumunot naman ang kanyang noo. Ano po bang ibig niyong sabihin? Umalpas ang mga hikbi ni Grace at nanginginig na hinaplos ang kanyang mukha. Ikaw ang nawawala kong anak. Ikaw si Bella. Nanlaki naman ang kanyang mga mata. Umawang ang bibig ni Aya at hindi makapaniwala sa sinabi ni Grace. Hindi niya maintindihan kung bakit at papaano nito nasabi na siya si Bella. Una pa lang, iba na ang pakiramdam ko sa'yo. Sobrang gaan ang loob ko sa'yo, Bella. At ang mga mata mo, kapag tinitingnan mo ako, pakiramdam ko, tinitingnan ako ng mga matang yan nung bata ka pa. Sorry kung ngayon ko lang nalaman. Hinalikan ni Grace ang mga kamay niya at sunod-sunod namang lumuha. Nalaman ko at nagkaroon ako ng ideya dahil lumapit sa akin si Danilo. Tinatakot niya ako. Sinasabi na alam niya kung nasaan ka at humihingi ng malaking ransom. Sinasabi niya rin na may kinalaman si Jonah sa pagkawala noon ng anak namin ni Rico. Ayokong magtiwala dahil ilang beses na akong naloko noon ng mga taong sinasabi na nasa kanila si Bella. Kaya pinaimbestigahan ko si Danilo. Nalaman ko nga na kinakasama niya si Jonah noon. Nagkaroon ng bata pero wala namang makapagsabi na nabuntis noon si Jonah. Hanggang sa nagkahinala na ako na baka ikaw nga ang anak ko.
At para makumpirma, pumunta ako sa inyo para manghingi ng picture mo kay Ami nung bata ka. At doon ko nakumpirma, ikaw si Bella. Ikaw ang nawawala kong anak. Tumulo ang mga luha ni Aya. Wala po akong maalala dahil sa aksidenteng nangyari po sa akin dati. Nagising na lang po ako ng alam ko pong mama, si Jonah. Pero bakit niya po gagawin sa atin to? Napailing si Grace at makasanggalit sa mukha nito. Hindi ko alam, pero isa lang ang alam ko na posibleng dahilan. Ginawa niyang lahat ng kasamaan sa pamilya natin para makuha si Rico. Matagal na siyang nahuhumaling sa papa mo, anak, pero hindi siya pinili. At nang mawala ka, naghiwalay kami ni Rico. Nagkalabuan kami at palagi nag-aaway dahil pareho naming sinisisi ang mga sarili namin kung bakit ka nawala. Hanggang sa umeksena si Jonah sa buhay ni Rico. Para siyang anay na sumira sa relasyon namin. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Aya. Hindi siya makapaniwala. Ilang taon niya ring pinaniwalaan na nanay niya si Jonah. Akala niya noong bata siya, hindi talaga siya mahal ng kanyang mga magulang. Yun naman pala, iba ang tunay niyang ama't ina. Ang kinilala niyang nanay, kinuha lang pala siya mula sa mga ito, kaya siya napagkaitan ng mga pagkakataon habang lumalaki. Mahigpit niyang niyakap si Grace. Hindi ko po kayo maalala, pero ramdam po ng puso ko na ikaw ang mama ko. Salamat po at hindi po kayo sumukong hanapin ako, Mama. Gumanti naman ang yakap sa kanya si Grace. Babawi si Mama, hindi na ulit kita pababayaan. Ibibigay sa'yo ni Mama lahat. Hindi ka na ulit maghihirap, anak. Simula nga ng araw na yon, sa mga tsuwa na muna siya umuwi. Gusto kasi ni Grace na mag-adjust muna siyang kasama ito. Nagpapasalamat din si Grace sa pamilya ni Aling Ami na kinupkup siya nang walang hinihintay na anumang kapalit. Natuwa siya nang bumili si Grace ng maliit na lupa, isang kalabaw, isang baka at isang kambing. Ibinigay nito yon sa pamilya ni Aling Ami. Ma'am, nakakahiya naman po. Naluluhang sabi ni Aling Ami. Hindi naman po kami humihingi ng kapalit. Kinupkup po namin si Aya kasi kawawa naman. Saka napamahal na rin po kasi siya sa amin bilang pamilya. Ngumiti naman si Grace at hinawakan ang kamay ni Aling Ami. At labis po akong nagpapasalamat sa inyo. Napunta po sa masasamang tao ang anak ko, pero dahil po sa inyo, hindi po gaanong naging mahirap ang buhay ni Bella. Kaya tinatanaw ko pong malaking utang na loob ang pagkupkup niyo po sa anak ko. At mahal na mahal niya po ang mga anak ninyo. Kaya ang tulong na medikal para sa dalawa niyo pong anak na sina Mark at Leo, wag niyo na po sanang tanggihan. Mas lalong naiyak si Aling Ami. Hindi rin naman kasi matatawaran ang pagiging ina ni Aling Ami sa mga anak. Kaya magiging malaking tulong dito na matanggap ang tulong na medikal mula kay Grace. Dahil nabawi na siya ni Grace, sumama na siya sa Maynila. May kailangan pa kasi silang ayusin. May kailangan pang magbayad ng kasalanan. Anong ginagawa nyo? Wala akong kasalanan. Bakit nyo ako nilagay dito? Ano ba? Nasaan ang ebidensya nyo? Mga gawa-gawa kayo. Naniwala naman kayo kay Danilo. Sigaw ni Jonah habang hinihila ng mga pulis. Napabuntong hininga na lang si Aya. Medyo nasasaktan siya na nahatulan ang kanyang kinikilalang ina. Gayunpaman, kailangan nitong pagbayaran ang mga ginawa nitong kasalanan. Makalipas ng 1 taon, muling sinuyo ng tatay niyang si Rico ang nanay niyang si Grace. Medyo magulo noong una pero nagkapatawaran din naman ang mga ito. Muli ring nagkabalikan dahil mahal pa rin naman ang isa't isa. Pwede po ba akong manligo kay Bella? Tanong ni Adrian na nurse na ng mga panahong iyon. Napangiti naman agad si Aya. Oo naman. Hindi. Putol agad ng tatay niyang si Rico. Pero humarang naman ang nanay niyang si Grace. Pwedeng-pwede. Huwag mong pansinin si Rico. 18 na naman ang anak namin. Saka, alam ko naman na mabuti kang lalaki para sa anak ko. Natawan na lang si Aya at hinawakan ang kamay ni Adrian. Kahit naman bata pa siya, alam niya ang kanyang mga limitasyon. Umupo na sila at sabay-sabay na kumain. Napangiti siya habang pinagmamasdan ang pamilya na mayroon siya ngayon. Mabuti na lang talaga, ibinalik siya ng Diyos sa lugar na dapat niyang kalagyan. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na sa bawat hirap na ating pinagdaraanan, maniwala lang tayo sa may kapal. Laging tandaan na ang lahat ng ginagawa natin sa ating kapwa, mabuti man o masama, ay ibabalik sa atin. Hindi man sa ngayon, kundi sa tamang panahon.
Muli, eto po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.